itaas ang kanang kamay sa anyo ng panunumpa. Panatang makabayan at makadiyos. Iniibig ko ang Pilipinas. Ito ang aking lupang sinilangan. Ito ang tahanan ng aking lahi. Ako'y kaniyang kinukupkop at tinutulungan upang maging malakas, maligaya, at kapaki-pakinabang. Bilang ganti, ay diringgin ko ang payo ng aking mga magulang at diringgin ko ang itong aral ni Amang Scotus na siyang lumikha nitong langit at lupa. Tutok din ko ang batas pangkalangitan at batas pangkalupaan. Tutuparin ko ang aking tungkulin bilang isang mabuting mamamayan, makabayan, at masunurin sa batas. Paglilingkuran ko ang aking bayan nang walang pag-iimbot at ng buong katapatan. Sisikapin kong maging isang tunay na Pilipino at magsisikap na maging ganap na anak ni Amang Scotus sa isip, sa salita, at sa gawa. Sa aking puso at likha-likha'y
ko sa mga sandaling ito. Kami po'y nagkakatipong magkakapatid upang sa iyo ay mag-ukol ng pagpupuri at mamitagan. Tuloy pasalamatan sa mga pagpapalang kaloob mo sa amin. Gabay at kaumatubay na dulot ng iyong pag-ibig at pagmamahal sa aming mga anak mong kinalugdan at hinihirang. Ang aming awit ng pagpupuri naway magsilbing insenso at kamanyang na pansuot sa iyong kadakilaan na sa iyo po ngayon aming iniaalay. Luwalhati sa Ama, sa Anak at sa Espiritu Santo ay ganap. Sumasa atin ang pagpapala. Dakilain natin si Amang Iskopus. Papuri sa pangalan ni Amang Iskopus. Amang Iskopus, Amang Iskopus. Dakilain ang iyong pangalang inihayag mo po sa amin at inapunawa kaming tanglawan at patnubayan na may pagtagumpay ang maipalagana ang iyong bagong pangalan at ebanghelyo sa buong kalupaan. At makamit po nawa namin ang pamana mong buhay na walang hanggan. Na langit mo,
Iskot ko, sumasalangit ka, sambahin ang pangalan mo. Mapabilang po kami sa mga pinaghaharian mo. Masunod po namin ang kalooban mo dito sa lupa tulad ng nasa langit. Patuloy mo po kaming biyayaan at pagpalain sa araw-araw at patawarin mo po kami sa aming mga pagkakasala tulad ng pagpapatawad namin sa mga nagkakasala sa amin. At huwag mo po kaming iharap sa mabigat na pagsubok at ilayo mo po kami sa lahat ng masama. Sapagkat sa iyo ang kaharian, ang kapangyarihan at ang kapurihan magpasawalang hanggan. Dakila naming Ama, Diyos na makapangyarihan, Hari ng langit at lupa. Hukom na sa amin ay dumating at umukog upang ang bawat tatanggap sa iyong bagong pangalan ay sasamba na sa Espiritu at sa katotohanan. At sa aming pagsamba sa Espiritu at sa katotohanan, ay may silang namin ang aming mga sarili sa tubig at sa Espiritu. Ito ang iyong kalooban na pinagsisikapan po naming matupad sa wakas ng panahon ito. Amang Iskopos na tipong po kami sa araw na ito upang ipagdiwang ang ika-42 taong anibersaryo ng pagkatatag ng iyong samahan ng kabataan na ipinagkaloob mo sa amin ng Hasik PNMNS. Halina sa ikapagkakaisa bago na mananampalataya ng isang sinubong. Pagpalain mo po kami ang mga Iskopos at samahan ng iyong mga banal na anghel at ng iyong kapangyarihan ng aming patitipon sa araw na ito ay maging masaya at makabuluhan sa iyong harapan. Lord, ko rin po ang mga Iskopos na magising maraming kabataan na matanggap ang iyong bagong pangalan sa Espiritu at sa katotohanan upang sila man ay magtagumpay sa pananampalataya na iyong pinagkaloob ng ikay maging tao sa gitna ng mga Hudyo, Kristyanismong aming tinanggap. Aralan at turo ng Panginoong Jesucristo na dapat naming pahalagaan sa wakas ng panahon ito sa aming pagsamba sa iyo sa Espiritu at sa katotohanan. Amang Iskopos, ang lahat mo nito ay sama at dalangit pasalamat namin sa iyo sa pamamagitan ni Kristo Jesus naming Panginoon at tanging tagapagligtas at sa kapurihan ng banal na Espiritu at banal na pangalan sa Espiritu at katotohanan, Iskopos Garis Linisan, ngayon at magpasawalang hanggan. Sa
pagpapatnubay at pamagpubay ni Amang Iskopkos ay sumasa atin sa araw na ito. Ang sabi ng ating pambansang bayan, ang kabataan ang pag-asa ng bayan. Ang kabataan ang pag-asa sa kinabukasan. Kaya't ang hasik BNMNS ay itinatag ni Amang Iskopkos sa pamamagitan ng himabang lingkod upang ang kabataan ay masinop, maalagaan at maturuan ng tamang pananampalataya. At dumarating ang araw at ngayon na nga na hinahanap sa atin ni Amang Iskopkos ang na siya ating sambahin sa Espiritu at sa katotohanan. Sapagat ito ang hinahanap ni Amang Iskopkos sa kanyang mananamba. Ang Diyos ay Espiritu, kaya dapat siyang sambahin sa Espiritu at sa katotohanan. Ang pagsamba natin sa Espiritu at katotohanan ay ang pagtanggap sa pangalan ng Espiritu Santo, Iskopkos, na iginuhit sa pisngi ng langit noong June 24, 1967, inulit noong 1983, month of May or June, at inuli noong October 25 and October 26, 1986. At inulit din ni Amang Iskopkos na ito ipakita rin uli sa kanyang isang lingkod noong 1992, doon sa Bulacan. Ngayon tayo ay nandito sa Mabalacat City, Pampanga, upang ipagdiwang ang ka-42 taong anibersaryo ng pagkatatag ng hasik BNMNS. Nang ibig sabihin, halina sa ikababanal. Iyon ang original. Ngunit, inamend natin ang halina sa ikapagkakaisa. Bago na mananampalataya ng sangsinupot. Bago sapagkat itinataguyod natin ang bagong pangalan ng Panginoong Hesukristo na iginuhit niya sa pisngi ng langit paulit-ulit upang ang manampalataya ay mabigyan niya ng buhay na walang hanggan. Katawang panglangit na hindi na makatitikim ng kamatayan sa anumang uri ng pamaraan. At ito'y makakamit lamang ng mga taong sasamba sa Espiritu at katotohanan ang tatanggap sa pangalan ng Espiritu Santo na Iskopkos. Ngunit hindi lahat ng tatanggap ay magtatagumpay. Ang ipagtatagumpay ay nasa iyong pagsunod. Paano ka susunod? May 11 batas panglinis na in-updated ng Panginoong Hesukristo o ni Amang Iskopkos para sa ating panahon. Kaya't ang 11 batas panglinis ay susi ng langit. Iyan ang mga susi ng langit upang tayo ay makapasok sa langit pag natapos ang bakasyon dito sa lupa. At sa araw na ito, gusto kong linawin mabuti sa inyo kung ano ang banal na misa at banal na pagpupuri. Ang banal na misa may kasamang pista ng Paskwa. Ang pista ng Paskwa, ito ay ang pagkain ng tinapay na walang levadura. Ang tinapay na walang levadura sa ating panahon kung tawagin ay ostia. Sino ang unang nagmisa sa Kristiyano? Sino ang unang nagmisa sa Kristiyano? Ang Panginoong Jesus. Siya ang unang nagmisa sa mga Kristiyano. Ang mga apostoles ba ay Kristiyano? Kaya doon sa banal na hapunan, bago nagpakasakit sa krus ang Panginoong Jesus, ay ginanap niya ang banal na misa na kung tawagin
literally ay banal na hapunan. Matapos ang hapunang Pampaskwa, ginanap ng Panginoong Hesus ang banal na hapunan. Ang banal na hapunan sa espiritual, banal na misa. At doon sa banal na misa, ay ginanap ng Panginoon ang pista ng Paskwa. Ang pista ng Paskwa ay ang pagkain ng tinapay na walang levadura. The question is, kailan nagsimula ang pista ng Paskwa? Ito ay nagsimula noong huling gabi ng mga Israelita sa Ehipto. Bago dumating ang ikasampung salot, ang pagkamatay ng mga panganay, ay ipinatapon ng Diyos Ama ang mga tinapay na may levadura at pinagluto ang mga Israelita ng tinapay na walang levadura. Ang tinapay na walang levadura sa ating panahon, ostya. Maliwanag. Maliwanag mga kabataan. Maliwanag mga elders. Si Jesus ang unang nagmisa sa Kristiyano at ito'y ginanap sa banal na hapunan. At yung banal na hapunan, literally sa espiritual ay banal na misa. Kaya kung tayo ay kumakain, ang sabi ng mga magulang, tumahimik kayo, kayo ay tulad sa nasa isang banal na misa. Ang pagkain ay tulad sa isang banal na misa na dapat igalan. Kaya naman, kung tayo ay nagpupuri, hindi masama. Ngunit, ang bilin ng Panginoong Hesus, gawin natin ang kanyang mga tinuro. At ganito ang sinabi ng Panginoon sa banal na misa, na ang kanyang minimisahan ay ang mga apostoles, ang 12 apostoles. Kasama ba sa 12 apostoles na minsahan ng Panginoon si Judas Iscariote? Hindi. Hindi kasama si Judas Iscariote. Si Judas Iscariote ay kasama nga. Kasama nga si Judas Iscariote doon sa banal na misa. Bago siya pumunta sa mga sa Sanhedrin at ipinagkanulo ang Panginoong Hesus. Maliwanag. Kaya naman, doon sa banal na misa ay dumampot ng tinapay ang Panginoong Hesus. At ang sabi niya, ito ang aking katawan. Tuwing kakain kayo nito, gawin niyo ito bilang pag-alaala sa akin. Amen? Okay. Ano ang ibig sabihin noon sa espiritual? Babasahin ko muna sa inyo ang nakasulat dito sa aklat ng 1 Corinto, Kabanatang 2, mula sa talatang 13. Sa mga nagtataglay ng Espiritu, ang ipinaliliwanag namin mga katotohanan ng espiritual, mga pananalitang turo ng Espiritu, at hindi ayon sa karunungan ng tao ang ginagamit namin. Sapagkat ang tao hindi nagtataglay ng Espiritu, ang tao hindi nagtataglay ng Espiritu ay ayaw tumanggap ng mga kaloob mula sa Espiritu ng Diyos. Para sa kanila, kahangalan ang mga iyon at di nila naunawaan, sapagkat ang mga bagay na espiritual ay maunawaan lamang sa espiritual. Naunawaan ng taong nagtataglay ng Espiritu ang kahalagahan ng bawat bagay, ngunit walang nakakaunawa sa Kanya. Ganito ang nasaad sa kasulatan, sino ang nakakaalam ng pag-iisip ng Panginoon?
Sino ang makapagpapayo sa Kanya? Ngunit ang pag-iisip ni Kristo ay taglay natin. Yan ang sabi ni Pablo, sulat sa mga taga-Korinto. Sino yung pinagsasabihan niya? Ngunit ang pag-iisip ni Kristo ay taglay natin. Ito ang mga tumanggap sa pananampalatayang Kristyanismo. Ang pananampalatayang Kristyanismo ay ang tumatanggap sa pangalan ni Jesus bilang ating Panginoon at tagapagligtas. At ang tinatawag na pananampalatayang Kristyanismo ay sumusunod ay sa aral at turo ni Heso Kristo. Ano ang sabi sa ikalawang Juan chapter 1 verse 9? Ang hindi nanatili sa aral at turo ni Kristo, kundi ay nagdaragdag dito, ay hindi pinapanahana ng Diyos. Ngunit ang nanatili sa aral at turo ni Kristo ay pinapanahana ng Ama at ng Anak. At ipaunawa ko sa inyo, ang ginawa ng Panginoong Jesus sa banal na hapunan kasama ang mga apostoles ay literal. Ngunit ang literal na pamaraang iyon ay may kahulugan sa espiritual. Nang sabihin ng Panginoong Jesus, ito ang aking katawan. Inangad niya yung tinapay na walang levadura. Ito ang aking katawan. Alin ang katawan ni Kristo? Ang iglesia. So, nang sabihin niya, ito ang aking katawan, ang aking iglesia, hindi nababahira ng kasalanan. Naintindihan niyo po? Ang iglesia ni Kristo hindi dapat nababahida ng kasalanan. Dahil ang iglesia ni Kristo na hindi nababahida ng kasalanan ay inihalin tulad ni Jesus sa tinapay na walang levadura. Ang levadura, ang kahulugan sa espiritual ay kasalanan. Kaya't inalis ang levadura sa tinapay upang ang tinapay ay hindi mabahira ng kasalanan. Kaya yung iglesia bilang kanyang katawan, dapat hindi namumuhay sa kasalanan. Dapat ang iglesia ni Kristo, ang katawan ni Kristo ay hindi namumuhay sa kasalanan. Eh sino ba yung namumuhay sa kasalanan? Ang hindi na natili sa aral turo ni Kristo, kundi ay nagdaragdag dito, ay namumuhay sa kasalanan. Amen? Nakakawaan ba ito ng mga ministro? May mga ministro ba dito? Nasaan ang mga ministro? Tandaan na aking sinasabi nito. Kaya ko ito inaral ngayon para iaral sa mga kabataan. At maunawaan ng kabataan bakit may banal na misang tinatawag. At ang pagkain ng tinapay na walang levadura. Ito ang aking katawan, niyahandog ko para sa inyo. Ang ibig sabihin na pinagtatagubilin ko sa inyo. Yun ang ibig sabihin. Ito ang aking katawan ay pinagtatagubilin ko sa inyo. Kaya pinagtatagubilin, unang-una kay Pedro. At sa labing isa pang apostol ay pinagtagubilin ng Panginoon ang kanyang iglesia. Dahil ang sabi niya, bago pa tinawag na Pedro si Simon, Simon, ikaw ay Pedro. Sa ibabaw ng batong ito, itatayo ko ang aking iglesia. Sino yung bato? Sino yung bato? Si Jesus, ang batong panulukan na itinakwil ng mga tagapagtayo. Kaya siya ang naging batong panulukan. At bilang siya ang batong panulukan, sa kanya nakasalalay ang iglesia niya. Sa kanyang batong, bilang siya ang batong panulukan, nakasalalay sa kanya. Dapat itatag ang iglesia ayon sa kanyang aral at turo. Yun ang ibig sabihin. Ang iglesyang matatag, yung nagsasakatuparan ng aral at turo ng Panginoong Heso Kristo. At ang banal na misa
ay aral ng Panginoong Hesukristo na dapat ginagawa ng mga nananampalataya ngayon sa Espiritu at sa katotohanan. Kaya sinasabi ko sa inyo, at matapos magpasala, ay ibinigay niya ang tinapay na pinagpira-piraso sa bawat apostoles. Kanin niyo ito. Kanin niyo ito. Ano ibig sabihin ng kanin niyo? Tanggapin niyo ito. Ang ibig sabihin, yung iglesia ay tao. Lupon ng tao. Tanggapin niyo ang isang kapatid. Yun ang ibig sabihin noong pagkain ng tinapay na wala, tanggapin niyo ang isang kapatid. Pag ginawa niyo ito, gawin niyo ito bilang pag-alaala sa akin. Maliwanag na, ang pagkain ng tinapay ay pagtanggap sa isang kapatid upang tayo ay magkaroon ng pagmamalasakitan. Ang iglesia at katawan ni Kristo ay dapat nagmamalasakitan, hindi naghahamakan, hindi nagduduhagian, nagtutulungan, nagdadamayan, nagmamalasakitan. Yun ang aral ng Panginoon. Kaya sabi niya, ito ang aking katawan na inihahandog ko para sa inyo. Sa tuwing kakain kayo ng tinapay na ito, gawin niyo ito bilang pag-aalaala sa akin. Ang ibig sabihin, tuwing tatanggap kayo ng isang kapatid, gawin niyo ito bilang pag-aalaala sa akin. Naintindihan niyo na po? Naintindihan na mga kabataan? Kaya niyo na bang tanggapin ang bawat kapatid? Ang hindi tumatanggap sa isang kapatid ay tinatakwil at nagkakasala dahil niyalabag ang aral ng Panginoon. At matapos ang hapunan, ang banal na hapunan, hinawakan ni Jesus ang saro at kanyang sinabi, ang saro nito ang bagong tipan. Ang saro ito ang bagong tipan. Ang itinuturo sa bagong tipan, hirap, sakit, at pagtitiis. Kaya ang saro ay sumisimbolo sa hirap, sakit, at pagtitiis. Sa tuwing iinom kayo sa sarong ito, gawin niyo ito bilang pag-alaala sa akin. Sa tuwing makikiisa kayo sa hirap at sakit at pagtitiis, gawin niyo ito bilang pag-alaala sa akin. Dahil kung ang Panginoon ay nagtiis, walang hihigit na alipin sa Panginoon. Ang bawat isa ay dapat din magtiis. Dahil ang sabi ng kasulatan, ang nagtitiis sa buhay na ito ay lumalayo na sa kasalanan. Amen? Pero yung namumuhay sa kaluhuan, lumalapit ang kasalanan. Hindi lumalayo, lumalapit ang kasalanan. Dahil ang namumuhay sa kaluhuan ay namumuhay ayon sa laman. Ang tunay na iglesia ni Kristo ay namumuhay hindi ayon sa laman, kundi namumuhay ayon sa salita ng Diyos. Maliwanag? Nasa Bible ba yun? Ang mga nasa Diyos ay dapat mamuhay ayon sa salita ng Diyos. Ang pagkain nating espiritual ay salita ng Diyos. Ang pagkain literal ay yung dumadaan sa bibig. Pero yung pagkain espiritual dito dumadaan sa ating isipan at dapat itinutuloy sa puso. Maliwanag mga kapatid. Now, sa tuwing iinom kayo sa sarong ito, ito ang aking dugo. Ay yung dugo, ang ibig sabihin ng dugo, buhay. Ito ang aking buhay. Ang kahulugan ng dugo ay buhay. Ito ang aking buhay. Tuwing iinom kayo, tuwing susunod kayo sa aking pagkapamuhay, gawin niyo ito bilang pag-alaala sa akin. Maliwanag na ba?
Kabataan, naunawaan niyo na ba ang ibig sabihin ng banal na misa? Literal yun. Pero pinaliwanag ko sa inyo sa espiritual upang naintindihan niyo bakit kayo ay dumadalo sa isang banal na misa. Upang magkaisa ang tunay na iglesia ni Kristo na sumasamba na ngayon sa espiritu at sa katotohanan. Tandaan natin, ang lahat ng tumanggap kay Jesus ay iglesia ni Kristo. Kaya hindi pwedeng angkinin ng isang sekta na sila lamang ang iglesia ni Kristo. Ang lahat ng naniniwala kay Jesus ay iglesia ni Kristo. Ngunit dalawang klase ang iglesia. Iglesyang patay at iglesyang buhay. Kayo ba, bago tinanggap siya mga Skopkos ay mga patay? Taas ang kamay ng mga patay bago tinanggap siya mga Skopkos. Okay. Lahat tayo ay namatay dahil ito ang ipinahayag ng Espiritu noong Pebrero 1, 1966 na ang dinatnan niya ay daigdig ng mga patay. Ngunit paano bubuhayin ng mga patay? Kung makikinig kayo sa sinasabi ng Espiritu, mabubuhay kayo. Kaya ano ang sabi ng kasulatan? Ang bunga ng pagkinig ay pananampalataya. Kaya kung hindi kayo makikinig, hindi kayo makapananampalataya. 2,000 taon na nakakaraan ang mga pangyayari sa buhay ng Panginoong Jesus. Kaya after 2,000 years, after 20 centuries, bumaba siya noong Pebrero 1, 1966 upang buhayin ang mga patay. Dahil lahat tayo namatay sa second mystery. Ngunit mabubuhay ang mga patay kung makikinig sa sinasabi ng Espiritu sa mga iglesia. Kaya napakahalaga ang pakikinig. Naandito na ba lahat ang mga nagsikap lumalot makiisa? Salamat sa bawat sangay na nagsikap na makadalo sa araw na ito sa mga elders na hindi nagpabaya, umagapay sa kabataan upang sila'y maihatid at mapangalagaan dito sa ating NBM venue, dito sa Mabalacat City. Kaya naman, meron tayong mula sa Ilocos, meron tayong mula sa Pampanga, meron tayong mula sa Batangas, meron tayong mula sa Laguna, meron mula sa Cavite, meron mula sa Quezon, sa Bulacan, Pampanga, Nueva Ecija. At hindi na natin nalingap ang iba pang sangay na malalayo. Ngunit, inaasahan ko na sila'y nanonood sa mga sandaling ito. Upang makiisa sa pagdiriwang ng ika-42 taong anibersaryo ng pagkatatag ng kabataan ng Hasik na Hasik PNMNS. Ang ibig sabihin, halina sa ikapagkakaisa, bago na mananampalataya ng isang sinuko. Bago sapagkat unti-unti tayong mababago sa bagong pangalan na inihayag sa atin ni Amang Skopkos, ay unti-unti tayong mababago upang maisilang natin ang ating sarili sa tubig at sa Espiritu. We need to be reborn as a new Christian. Lahat ng Kristiyano na nasa second mystery ay at di pa tumatanggap sa pangalan ng Espiritu Santo ay nananatili sila sa dilim. Ngunit kung kayo nga ay tunay nasa liwanag na, ay susunod na kayo sa halimbawa ni Kristo Jesus. Anong sabi? Sa aklat ng 1 Pedro chapter 2 verse 21,
Ang pagtitiis ng hirap ay bahagi ng pagkahirap sa inyo ng Diyos, sapagkat nang si Kristo ay magtiis para sa inyo, binigyan kayo ng halimbawa na marapat tularan. Kaya, para hindi tayo magtagal, ulitin ko muli sa isang pagkakataon. Kung hindi nyo ito naunawaan, maunawaan nyo na ang banal na misa na ginawa ng Panginoong Hesus sa banal na hapunan ay literal. Ngunit ang literal na pamaraan ay pinakita ng Panginoon ay mayroong kahulugan sa espiritual. Nang sabihin ng Panginoon, ito ang aking katawan, tinapay na walang levadura. Ito ang aking katawan na inihahandog ko para sa inyo. Inihalin tulad niya ang iglesia niya bilang kanyang katawan sa isang tinapay na walang kasalanan, na walang levadura. Sa isang katawan na walang kasalanan. Sa tuwing kakain kayo ng tinapay na ito, gawin niyo ito bilang pag-aalala sa akin. Sa tuwing tatanggap kayo sa isang kapatid, gawin niyo ito bilang pag-aalala sa akin. Kaya ang tumatanggap sa kapwa-tao, lalo na sa kapatid sa iglesia, ay nakatutupad sa kalooban ni Amang Iskopos at ng Panginoong Hesus Kristo. Kaya sinasabi ko ito sa inyo mga kapatid, at matapos ang hapunan, ay hinawakan niya ang saro. Ano ang simbolo ng saro? Pagtitiis. Ang saro ay simbolo ng pagtitiis at ang tinuturo sa banal na kasulatan sa Bagong Tipan, pagtitiis. Dahil ang sabi sa aklat, ang nagtitiis sa buhay na ito ay lumalayo na sa kasalanan. At sa tuwing iinom kayo sa sarong ito, ano yung ininom? Ito ang aking dugo. Ito ang aking buhay. Sa tuwing tutularan niyo yung buhay ni Kristo, na ang puhunan ay hirap, sakit at pagtitiis, at nakikiisa kayo roon. Yun po ang ibig sabihin ng pag-inom sa sarong, nakikiisa kayo doon sa hirap at sakit na dinanas ng Panginoong Hesus. Kaya niyo bang kayo ipako sa krus? Kaya niyo? Kaya niyo ba ipako kayo sa krus? Hindi. Kahit ako, ayoko. Sakit yun. Pero tinanggap ng Panginoon pagkat yun ang propesiya. Yun ang propesiya na ibibigay ng Diyos ang kanyang buhay ng kanyang bugtong na anak upang tumatubos sa kasalanan ng kanyang bayan. At ito ay ginanap ng Panginoon. Pero gusto ba yun Jesus? Gusto ba yun ni Jesus? Hindi. Di ba siya ay nanalangin? Matapos ang banal na hapunan, pumunta sila sa Getsemani Hardin at doon ay nanalangin ng Panginoon. Ama, ilayo mo po sa akin ang sarong ito, ang hirap at sakit na ito. Ngunit hindi ang kalooban ko, kundi ang kalooban mo ang siyang mangyari. Kaya ayaw man ni Jesus, ay sinunod niya ay yung kalooban ng Ama. Naintindihan niyo po? At inihain niya ang kanyang buhay sa krus upang matubos sa kasalanan ang bayan ng Diyos. At ang bayan ng Diyos na yan ay ang mga Israelita, lalo na ang lahing Hudyo. Ngayon, tayo ngayon ang bayan ng Diyos sa huling panahon ito na sumasamba sa Espiritu at sa katotohanan. Philippines is the New Jerusalem. Tayo ang lahing kinalugdan upang tayo ay maging ganap bilang katawan ni Kristo. At magiging ganap tayo bilang katawan ni Kristo kung masusunod natin ang kanyang kapangyarihang taglay. Ano ang kapangyarihang taglay ng ating Diyos? Ang 11 batas panlinis. At para masunod ang 11 batas panlinis, ay kailangang isa katauhan ang 7 handog. At iyan ay para maisilang mo ang iyong sarili sa tubig at sa Espiritu. We need to be reborn. Ano yung tubig? Ang salita ng Diyos ay tubig ng buhay. Ang salita ng Diyos ay Espiritu.
Kaya kinakailangan tayo ay maisilang sa tubig at sa Espiritu. Kaya ang tubig at na Espiritu at Espiritu ay ang Ebanghelyo. Ang Ebanghelyo, ito ang mga susi ng langit na isinamarais ni Amang Iskopos sa 11 batas panglinis. Kaya pag nasunod mo at naisapamuhay mo ang 11 batas panglinis, you are a true born-again Christian. Isa-isahin nga natin, ano-ano ba ang 11 batas panglinis na nabuod sa manatiling maamo? Alisin ang kaharutan, alisin ang karamutan, alisin ang init ng ulo, alisin ang itngit sa kapwa-tao, manatiling maamo tulad ni Kristo Jesus. Huwag hatulan ang kapwa-tao, huwag hamakin ang kapwa-tao, huwag gagawin sa iyong kapwa ang di mo nais gawin sa iyo, patawarin ang sa iyo ay nagkasala. Pag nasunod natin yan, you are a true born-again Christian. Sapagkat kung ito'y susundin niyo lamang isang araw at after a day ay dalabanin ulit kinabukasan, hindi po kayo magtatagumpay. Kung ito ay sunod niyo ngayon, sundin niyo ito, sumunod, gawin niyo ito forever. Amen? Dahil si Amang Iskopos ay darating tulad sa isang magnanakaw, walang araw o oras na nakakaalam niyon. Sa kanyang pagdating ay matutulad sa panahon ni Noe nang biglang dumating ang baha. Lahat ng hindi naniwala ay namatay. Kaya mapalad ang sabi ng Panginoon, mapalad ang naniwala ng walang nakita kaysa naniwala ng may makita na naman. Amen. So, naiintindihan niyo na po ito kung bakit natin ginagawa ang banal na misa, literal, ngunit sa espiritual ay ipaliwanag ko sa inyo. Upang tayo ay maging karapat-dapat na bahagi ng isang banal na katawan ni Kristo. Ano ang ibig sabihin? Ano ibig sabihin ng pagkain ng tinapay? Pagtanggap sa isang kapatid. Sa tuwing kumakain kayo ng tinapay na ito, gawin niyo ito bilang pag-alaala sa akin. Sa tuwing tatanggap kayo sa isang kapatid, gawin niyo ito bilang pag-alaala sa akin. Amen. Hanggang doon na lang mga kapatid. Ang may tanong, pwede kayong magtanong mamaya. Amen? Magsitayo po ang lahat. Credo in Deum, Patrem omnipotentem, Creatorem Cieli et terrae, credo in Essum Christum, Filium meus unicum, Dominum nostrum, qui conceptus est Spiritus Sancto, natus ex Maria Purine, passus sub Pontio Pilato, crucifixus, mortus, et sepultus, descendit ad inferos, tertia die resurrexit, amor tuis, ascendit ad cielos, sedet ad exteram, Dei Patris omnipotentis, interventuros, es judicare vivos et mortuos,
Espiritu Santo, Santa Iglesia Católica, Santa Comunionem, Remissionem, Peccatorum, Arnis Resurrectionem, Vitam Aeternam. Amen. En nomine Dei Patri, et Filii, et Spiritus Sancti. Sumasa atin ang pagpapala. Sa banal na hapag ay tumungkot ng tinapay. Nagpasalamat, pinagpira, ito at kanyang sinabi. Ito ang aking katawan na inihahandog para sa inyo. Sa tuwing kakain kayo ng tinapay na ito, gawin niyo ito bilang pag-alaala sa akin. Matapos ang papuno, ay hinawakan niya ang saro at kanyang sinabi. Ang sarong ito ang bagong tipan na pinagtitibay ng aking dugo. Sa tuwing iinom kayo sa sarong ito, gawin niyo ito bilang pag-alaala sa akin.
kasalang ito ay pinapahayag ninyo ang kamatayan ng Panginoon hanggang sa muling pagparito niya. Mga kapatid, tayo ang mga kinalugdan ni Amang Iskopko sa wakas ng panahon ito, upang sa ating mga kinalugdan ay kanyang masinaw ang handang magpakasakit sa pagpapahayag ng kanyang bagong pangalan. Now is the time. Thank you.
among Scotus, among Scotus. Papuri at pagdakila ay tang sa ilang namin iniaalay. Buhay na Diyos, amang banal, ng buong sangkatauhan, ng sandaigdigan at ng sangtinakpan. Pinasasalamatan po namin ang wagas mong pag-ibig, patuloy na sa amin ay iyong binibigay. Mga pagkakasala na iyong pinatawad, kami naman po'y nagsisikap na makatupad. Sa kapurihan ni Jesucristong aming Panginoon at ang tagapagligtas. At sa kapurihan ng banal na Espiritu at banal na pangalan, sa Espiritu at katotohanan, Scopus Galinis Linisan, ngayon at magpa sa walang hanggan. Patri et Filii et Spiritus Sancti. Sumasa atin ang pagpapala. Alleluia.
Humingi tayo ng awa at kabag at salamat din kay Amang Iskopos ang kamaghapong ito ay maging masaya ang ating pagdiriwang na ika-42 taong anibersaryo ng pagkatatag ng Hasik BNMNS. O dakila naming Ama, Diyos na makapangyarihan, Amang Iskopos, muli po ko'y dumudulog sa iyong harapan sa maghapong ito ng aming mga pagsisikap at pagdiriwang na ika-42 taong anibersaryo ng pagkatatag ng Hasik BNMNS ay magabayan po kami at maging masaya ang lahat. Magdiwang ang bawat isa na sa iyong gabay at pagtubay kasama ang mga banal na anghel ay magkaroon ng pagkakaisa at pag-unawaan, pagmamalasakitan at pag-ibigayan. Amang Iskop, sinasamo po namin na sa araw na ito ay maging masaya ang bawat punan, nalalahok sa mga iba't ibang uri ng paligsahan. Gayon din sa paligsahan sa pagiging pageant ng Mr. and Hasik BNMNS 2026 ay magabayan mo po ang bawat judges o hurado na siyang magpapasya sa mga marapat mag-ugi sa pageant na ito. Nobel mo rin po ang mga Iskopos na maingatan ang bawat isang kasama sa palarong ito ng iba't ibang uri ng paligsahan ay magkaroon ng ligtas sa anumang kasakunaan at malayo sa anumang kapahamakan. Ang lahat po ito ay samantalahin namin sa iyo, Amang Iskopos, sa umagang ito sa pamamagitan ni Kristo Jesus na aming Panginoon at aming tagapagligtas. At sa kapurihan ng iyong ministeryo at ilaw, ng iyong banal na Espiritu at banal na pangalan ni Iskopos Canis Denisan, ngayon at magpasawalan hanggan. Amen. Tinatawagan ko ang ISCAP Director,